Huminto si William sa isang tindahan upang bumili ng pagkain. Iniwan ang kanyang anak na babae, si Kat, para maghintay sa kotse. Hindi nagtagal, may huminto na dalawang improvised na sasakyan sa malapit at ilang lalaking nakamaskara na armado ng baril ang lumapit kay Kat. Napagtanto ang panganib, hindi niya sinunod ang mga tagubili ni William at sinubukang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahuli. Si Kat ay sumisigaw sa takot, ngunit sa susunod na sandali, sinuntok siya ng isa sa mga lalaki na naging dahilan upang hindi siya makalaban. Desperado, nagsumamo si Kat para sa kanyang buhay, nag-aalok ng anumang bagay upang mabuhay. Ngunit, inutusan ng leader ng gang ang isa sa kanyang mga tauhan na hilahin ang gatilyo. Nang marinig ang putok ng baril, nabahala si William. Nagmamadali siyang lumabas, ngunit natagpuan na lamang niya na tumakas na ang mga salarin. Tanging ang gunman lamang ang natira na hindi makakilos dahil sa kanyang ginawa. Hinarap siya ni William, ngunit sinipa siya ng lalaki. Maya-maya lang, dumating ang mga nagpapatrulyang pulis. Ang gunman, naiwan na walang pagpipilian, ay lumuhad at sumuko. Hinawakan ni William ang kanyang anak na babae, umiiyak dahil wala siyang nagawa. Si William ay isang retired veteran na namumuhay ng mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Nakikipaglaro siya kay Kat sa kanilang likod bahay at pinag-uusapan ng kanyang hinaharap sa hapunan na hinihikayat itong tumuon sa akademya kaysa sa sports. Si Kat, isang pambihirang manlalaro ng softball, ay nasasabik sa pagunlad ng kanyang koponan. Pagkatapos ng practice, sinundo siya ni William at dinala para kumain ng tanghalian. Hindi alam na ang ordinaryong araw na ito ay magtatapos ng kanyang buhay. Sa ospital, ipinaglalaban ni Kat ang kanyang buhay sa operating room. Sa labas, naghihintay si William sa matinding katahimikan. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa takot at pagkakasala. Ilang sandali pa, si Jen ay nagmamadaling pumasok sa ospital, umiiyak sa mga bisig ni William. Tumigil ang oras sa kanila hanggang sa bumukas ang mga pinto sa operating room at lumabas ang isang doktor. Inihahatid niya ang mapangwasak na balita. Hindi nagawang makasurvive ni Kat sa operasyon. Nang marinig ito, sina William at Jen ay dinaig ng kalungkutan. Nang maglaon, ipinaalam ni William kay Jen na kailangan niyang makipagkita sa abogadong nag-uusig. Sa pulong, ipinaalam ng taga-usig kay William na ang pumatay, si Danny, ay malamang na magsisilbi ng 5 taon sa bilangguan. Kung mananatili siyang malinis, maaari siyang makalabas ng 3 taon. Walang surveillance sa pinangyarihan, walang armas na nakuha, at si William, ang tanging saksi, ay nagkaroon ng concussion sa panahon ng pag-atake na ginagawang hindi wasto ang kanyang testimonya. Galit na galit at nadurog ang puso. Nakipagtalo si William, nilakasan ng kanyang boses dahil sa pagkabigo. Pinatay ng batang ito ang aking anak, dapat siyang bitayin o bigyan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Ngunit ang taga-usig ay nananatiling matatag, na nagsasaad na ang legal na sistema ay magagawa lamang kung mayroon siyang ebidensya. Sinabi sa kanya, wala silang nakitang video, walang litrato, walang nakasaksi maliban sa kanya. Ang pinakamalaking problema ay wala silang nakitang baril. Napagtanto na hindi maibibigay ang hustisya, tahimik na nagpasya si William na tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Sa pagdinig ng korte kinabukasan, tinawag ng taga-usig si William upang tukuyin ang pumatay. Ngunit kapag tinanong, sinabi sa kanya na ituro ang umatake na kanyang nakita at pisikal na nakalaban. Ngunit, tumugon siya na hindi niya nakita. Nagsinungaling si William, tinatanggihan siyang ituro. Ang taga-usig ay nabigla at nalilito sa kanyang mga aksyon. Matapos i-dismiss ng korte ang kaso, lumabas ang killer ng may kumpiyansa. Hinihintay na siya ng kanyang ama na sina Donnie at Rory sa labas. Buong pagmamalaking niyakap ni Rory ang kanyang kapatid, sinabi kung gaano siya kahanga-hanga sa kanyang mga aksyon. Ang kanilang ama, na nananatili sa kotse, ay tumango bilang pagsang-ayon na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan. Lumalabas na ang pagbitay sa mga tao sa mga lansangan ay isang gawain na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bilang kondisyon para sa pagkuha sa negosyo ng mafia. Lingid sa kanilang kaalaman, si William ay nakatingin sa malayo, nag-aapoy ang mga mata sa galit at paghihiganti. Paglabas ng 2 lalaki sa courthouse, sinundan sila ni William sa kanyang sasakyan. Nang gabing iyon, pumarada si William sa labas ng club na madalas puntahan ng gang, naghihintay na lumabas si Danny. Habang naghihintay, isang dalaga ang lumapit sa kanya, sinusubukan siyang akitin sa club. Some fun, baby. Ngunit dahan-daang pinaalis siya ni William. Okay lang ako, salamat. Lumipas ang mga oras bago tuluyang lumitaw si Danny. Pinaandar ni William ang kanyang sasakyan at sinundan siya sa isang ligtas na distansya. Nang dumating ang pagkakataon, pinaandar ni William ang sasakyan, pinaharurot ang kanyang sasakyan sa kanya. Ang lalaki, na kanyang binangga, ay tumalsik sa lupa, namimilipit sa sakit.
Ang kanyang binti ay kitang-kitang nasugatan, kaya hindi na siya makagalaw. Bumaba si William sa kanyang sasakyan at naglakad patungo kay Danny, na mabilis na nakilala siya bilang ama ni Kat. Kinuha ni William ang isang baseball bat. Ang pumatay sa kanyang anak, na napagtanto ang layunin ni William, ay nagsimulang insultuhin siya tungkol kay Kat, na kinukutya si William sa pamamagitan ng malupit na mga salita. Dahil sa galit, hinampas siya ni William ng baseball bat sa isang malakas na indayog. Hanggang ang lalaki ay tuluyang bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Huminga ng malalim, lumingon-lingon si William sa paligid upang matiyak na walang nakasaksi sa eksena. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi. Sa kanyang garahe, sinimulan niyang sirain ang anumang ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa krimen. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, hindi niya namamalayang nag-iwan siya ng isang kritikal na bakas. Pagpasok ni William sa bahay, nakita niya si Jen na nakaupo sa sala, nanonood ng lumang video ng pagdiriwang ng kaarawan ni Kat. Napansin niya si William, halata ang kanyang pag-aalala. Tinanong niya siya kung okay lang siya, ngunit tumugon si William na ayos lang siya at naisipan niyang maligo. Sa banyo, tinanggal ni William ang kanyang sando na may bahid ng dugo. Sa sobrang pagkakasala at kalungkutan, sinubukan niyang hugasan ng dugo, ngunit ang mga alaala ng kanyang ginawa ay nagbabalik sa kanyang isipan. Bumagsak siya sa sahig, umiiyak. Kinagabihan, nakahiga sina William at Jen sa kama. Hindi napigilan ni William ang kanyang pagkakasala, ipinagtapat ni William ang kanyang matinding panghihinayang. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Kat, na nananagoy na kung hindi lang siya huminto para kumuha ng takeout o pumili ng ibang ruta, wala sa mga ito ang mangyayari. Sa ibang lugar, si Rory ay dumating ng nahuhuli para sa isang pulong sa kanyang ama na hindi nasisiyahan. Pinagalitan niya si Rory dahil sa kawalan niya ng oras, kumuha ng isang stack ng pera at inilagay ito sa mesa. Ito ay ang mga kita mula sa pub. You don't think that I know this town? Where's the rest of it? That's it. Namumuo ang tensyon sa pagitan nila. Come up short like this again, I won't be forgiving. Umalis ka na dito. Si Rory, ipinagtatanggol ang sarili, ngunit sinusubukang itago ang kanyang pagkairita, ay lumabas ng silid. Samantala, natanggap ni Rory ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Dumating si Roy sa pinangyarihan at nakita ang katawan ng kanyang kapatid. Who did this? So we're trying to find out. Galit na galit at determinadong maghiganti, nanumpa siyang alamin kung sino ang may pananagutan. Si Detective Chen, na nag-iimbestiga rin sa pagpatay, sa lalong madaling panahon ay nagpakita sa pintuan ni William upang ipaalam sa kanila ang insidente. What's going on? Came here to inform you that Danny Fetter was murdered last night. Habang naroon, casual nilang tinanong si William tungkol sa kanyang kinaroroonan noong nakaraang gabi. Nagkunwaring kalmado at nagsinungaling si William na sinasabing namasyal lang siya. Ang detective ay hindi mukhang naghinala at ibinibigay kay William ang kanilang card na nagmumungkahi na tumawag sila kung may naaalala silang anumang nauugnay. Pagkaalis nila, hinarap ni Jen si William, naramdamang may mali. Where were you last night? Ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na hindi siya nagsasabi ng totoo. I don't want you to go back to how you were. What does that mean? It's our daughter. Si William, na nasaktan sa kanyang mga salita, ay naging bigo, isinara ang pinto, iniwan si Jen na umiiyak. Kinabukasan sa club, tinanong ni Rory ang ilang mga babae para sa impormasyon. Ang isa sa kanila, isang babae na nasa pinangyarihan noong gabi ng pagpatay, ay humakbang pasulong. Ibinunyag niya na nilapitan niya ang isang kainahinalang lalaki sa labas ng club ng gabing iyon. Ang babaeng ito ay ang parehong babae na sinubukang akitin si William sa club. Habang inilalarawan niya ang lalaki, ipinakita sa kanya ni Rory ang isang larawan at kinukumpirma na ang pumatay ay si William. Nang gagalaiti sa galit, nangako si Rory na ipaghihiganti ang kanyang kapatid at ipinatawag ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan para tulungan siya. Kinabukasan, nagtatrabaho si William sa isang kafe nang dumating si Rory at ang kanyang kasabwat, armado at handa para sa karahasan. Nang makita ang mga ito sa tamang oras, mabilis na nag-react si William, nagawang maiwasan ang bala habang pinaputokan siya ni Rory. Sa mabilis na pag-iisip, itinulak niya si Rory palayo, lumikha ng sapat na distansya para makatakas siya. Nakatago sa likod ng nakaparadang kotse, nag-strategize si William habang papalapit ang kasabwat ni Rory. Sa tamang sandali, si William ay lumundag pasulong, dinaig at pinatumba ang lalaki. Samantala, humakbang papalapit si Rory, nakatutok ang baril niya kay William.
Nang maramdaman ang napipintong panganib, muling tumakas si William, tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang wallet. Habang tumatakbo si William sa mga lansangan, patuloy na sinusundan siya ni Rory at ang kanyang kasabwat. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, si William ay na-corner at pinatumba sa lupa. Dahil sa pagod at nalilito, hinihiling niyang malaman kung bakit siya pinupuntirya ng mga ito. Humakbang pasulong si Rory at malamig na sinabi kay William na ito ay dahil pinatay niya ang kanyang kapatid. Habang ang kasabwat ni Rory ay naghahanda sa pag-atake, sinamantala ni William ang isang pagkakataon upang makabawi. Sa isang desperadong pagsabog ng enerhiya, pinatumba niya ang lalaki at nakalaya. Si Rory, na galit, ay nagpaputok ng ilang putok kay William, ngunit lahat ng mga ito ay sumablay. Sa kabutihang palad, may dumating na sasakyan ng pulis na pinilit na itago ni Rory ang kanyang sandata. Bago umalis, kinuha niya ang wallet na nalaglag ni William. Si William, nanginginig ngunit buhay pa rin, ay nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan at nagmaneho pa uwi sa pinakamabilis niyang makakaya. Habang nasa daan, tinawagan niya si Jen na agad na tinuturuan itong protektahan ang sarili. Pagdating niya, agad na sinicure ni William ang bahay at ipinaliwanag ang panganib na kinakaharap nila. Si Jen, nalilito at naalarma, hinimok siya na tawagan ng detective at humingi ng tulong. Hindi nagtagal, natuklasan ng pulisya ang bangkay ng kasabwat ni Rory na nakahandusay sa isang eskinita. Si Detective Chen ay tinawag sa pinangyarihan upang mag-imbestiga. Pagkatapos magpatakbo ng pag-verify ng fingerprints sa namatay, siya si Jason Dittman, aka Henley. Kinilala ng detective ang biktima bilang isa sa mga tauhan ni Rory. Ang pagtuklas ay humantong sa kanya upang ikonekta ang mga tuldok. Pinaghihinalaan na si William ay maaaring hindi lamang responsable sa pagpatay sa kapatid ni Rory, kundi pati na rin sa pagkamatay ng lalaking ito. Habang pinagsasama-sama niya ang mga pahiwatig, tumunog ang telepono. Ito ay si William, na agad na humiling sa kanya na pumunta sa kanyang bahay. Pagdating ni Detective Chen, dumiretso siya sa punto. Sinabi niya kay William na wala nang iba pang dahilan para sundan siya ni Rory. Malakas na hinuhusgahan na malamang na pinatay ni William ang kapatid ni Rory na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Maaari mong subukang paikutin ito, ngunit alam kong pinatay mo si Danny Fetter. Ang detective ay malupit na nagbabala kay William na ang sitwasyon ay nawala sa kontrol at ang kanyang kakayahang tumulong ay limitado. You know damn well you started a war. Now you want me to help you. I don't know if I can. Why should I help you? Ibinunyag na si William ay dating veterano ng digmaan na kayang gawin ang mga pagpatay na ito. Bago umalis, inutusan ng detective ang isang sasakyan ng pulis na manatiling nakaistasyon sa labas ng kanilang tahanan na magpoprotekta sa kanila. Nang gabing iyon, nakaupo si William sa sala, umiinom habang nakakaramdam ng nerbiyos, nabibigatan dahil sa guilt at takot. Si Jen, na hindi alam ang buong katotohanan, ay hinimok siya na mag-open sa kanya. You need to tell me what's going on. Nag-aatubili, nagalinlangan si William, natatakot na ang pagsisiwalat ng kanyang ginawa ay maaaring magbago kung paano niya siya nakikita. Gayunpaman, tinitiyak sa kanya ni Jen na tatayo siya sa tabi nito anuman ang mangyari. Sa wakas, umamin si William sa pagpatay kay Danny. Natakot at nabigla, nagpupumilit si Jen na iproseso ang paghahayag. Dahil sa takot sa kanilang kaligtasan, sumang-ayon siya sa plano ni William na umalis sa bahay ng kanyang mga magulang kinabukasan. Nang maglaon, ang isang miyembro ng gang ay naghagis ng bote sa kotse ng pulis na nakatalaga sa labas, dahilan upang umalis ang mga opisyal. Nang marinig ang kaguluhan, naalarma sina William at Jen sa biglaang pag-alis ng kanilang tanging proteksyon. Ilang sandali pa, pumasok si Rory at ang kanyang ama sa kanilang tahanan. Hello, hello. Gamit ang ID ni William, na nakita nila sa wallet na nahulog niya kanina, natunton siya at kinumpronta ang mag-asawa. Did you know that your husband killed my son? Only because your son killed my daughter. Desperado na protektahan si Jen, nakiusap si William sa kanila na huwag idamay ang kanyang asawa at sa halip ay kunin siya. Si Rory, na pinalakas ng puot, ay tumanggi sa kanyang kahilingan. Habang tumataas ang tensyon, sinamantala ng ama ni Rory ang pagkakataon at biglang binaril si Jen sa ulo. Dahil sa pagdadalamhati at galit, sinubukang gumanti ni William, ngunit malamig din siyang binaril ni Rory na nag-iwan sa kanya ng matinding pinsala sa sahig. Sa kanilang paghihiganti na tila ganap, si Rory at ang kanyang ama ay umalis sa bahay. Kahit nag-aagaw buhay, pilit na kinakaladkad ni William ang sarili sa sahig upang maabot ang telepono. Sa kabila ng kanyang mga kritikal na pinsala, nagawa niyang humingi ng tulong sa tamang oras, sa huli ay nailigtas ang sarili niyang buhay. Pagkagising sa ospital, si William ay nilamon ng kalungkutan at napuno ng guilt sa nangyari.
Nagsimula siyang mawala sa sarili dahil sa emosyon, ngunit pagkatapos mapakalma ng doktor, nagpa siya siyang maghiganti laban kay Rory at sa kanyang ama. Upang maghanda para sa kanyang plano, sinimulan niya ang mahigpit na rehabilitasyon upang mabawi ang kanyang lakas. Habang tumatagal ang kanyang paggaling, nakahanap si William ng pagkakataon na magnakaw ng mga damit ng janitor at maingat na makatakas sa ospital. Nang gabing iyon, nag-check-in si William sa isang motel. Kinabukasan, nag-withdraw siya ng malaking halaga ng pera sa bangko at bumalik sa motel. Ang may-ari ng motel na si Dante ay agad na nakilala siya mula sa balita bilang ang kasumpa-sumpa na si William Duncan. You in the hot water with them Federer boys, huh? Nakapagtataka, inalok ni Dante ang kanyang tulong. Lumalabas na kalaban din niya ang gang na ito. Dahil pinatay nila ang kanyang pinsan at binaril siya. Sa kanyang opisina, inilatag ni Dante ang kanyang koleksyon ng mga baril at hinahayaan si William na pumili ng mga pinakaangkop para sa kanyang paghihiganti. Bukod pa rito, binibigyan siya ni Dante ng hindi rehistradong sasakyan para sa kanyang paglalakbay. Bilang isang dating Marine, pamilyar si William sa mga armas, ngunit ilang taon na ang lumipas noong makahawak siya nito. Tumungo siya sa kakahuyan upang sumailalim sa matinding serye ng shooting drills upang maibalik ang kanyang katumpakan at kumpiyansa. Nang handa na si William, pumunta si William sa bahay ng kaibigan ni Rory na si Zack. Pagpasok sa bahay ni Zack, agad siyang hinarap ni William at pinagbabaril. Isang malupit na labanan ang naganap na nag-iwan kay Zack na malubhang nasugatan at hindi makagalaw. Nagmamakaawa para sa kanyang buhay, nakiusap si Zack kay William na huwag siyang patayin. Gayunpaman, pinilit ni William si Zack na ihayag ang lokasyon ni Rory bago ihatid ang huling pag-atake at pinatay siya. Ang pagpatay kay Zack sa lalong madaling panahon ay nakakuha ng atensyon ng mga awtoridad. Ang kaso ay nakatalaga kay Detective Chen na pinaghihinalaan na si William ang nasa likod ng pagpatay. Determinado na maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo, binisita ng detective si Rory at ang kanyang ama upang balaan sila. Parehong naniniwala si Rory at ang kanyang ama na patay na si William, ngunit ipinaalam sa kanila ng detective na nakaligtas si William sa kanyang mga pinsala at malamang na naghihiganti ito. Pinayuhan niya si Rory na magtago muna at magpalamig sandali. Gayunpaman, itinanggi ni Rory ang payo ng detective, tiwala sa kanyang kakayahan na pangasiwaan ang sitwasyon. Pag-alis ng detective, sinundan siya ni William sa kanyang sasakyan. Pagdating sa bahay ng detective, pinagbantaan siya ni William ng baril na nagbabala sa kanya na huwag makialam sa kanyang paghihiganti. Nangako si William na kapag naipaghiganti na niya ang kanyang pamilya, susuko siya sa kanila. I'll go to jail. You can give me the lethal injection. I don't care. Yeah, I understand. Kinabukasan, naghintay si William sa club ni Rory, naghihintay ng perpektong pagkakataon na mag-strike. Pagkaalis ni Rory at ng kanyang mga tauhan, nagbalat kayo si William bilang isang lasing at pumasok sa club. Sa loob, hinarap niya ang ama ni Rory. At the prospect of killing you. How'd it feel when you killed my wife? Can't remember. At pinatay siya sa isang tumpak na pagbaril. Pagkatapos, tinawagan ni William si Rory upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang ama. Nang bumalik si Rory sa club at nakita ang walang buhay na katawan ng kanyang ama, siya ay galit na galit. Kasama ang kanyang mga tauhan, nakipag-ugnayan siya kay William sa isang marahas na shootout. Dahil sa dami at walang armas, halos kamuntikan ng hindi makatakas si William. Dahil sa pagod, bumalik siya sa motel, ngunit ang kanyang presensya ay napansin muli ng parehong babae na nakakita sa kanya noon. Mabilis na inalertuhan ng dalaga si Rory. Nang dumating si Rory at ang kanyang mga tauhan sa motel, napansin ni Dante ang kanilang paglapit at binalaan si William. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, itinutok ni William ang kanyang rifle upang tapusin si Rory. Sa kasamaang palad, ang kanyang husay sa pagbaril ay hindi na tulad ng dati. Ang pagbaril ay hindi lamang nakakaligtaan si Rory, ngunit nagbibigay din ng kanilang lokasyon. Ang 2 lalaki ay mabilis na sumugod palabas ng silid, nagpapaputok habang sila ay tumatakas. Tumakas sila sa isang kotse, ngunit hindi sumuko si Rory at ipinagpatuloy ang paghabol. Ang pagtugis ay tumatagal mula araw hanggang gabi na iniwan ng kasama ni William na na-corner. Desperado, tumawag sila sa isang kaibigan para humingi ng tulong. Sinabihan sila ng kanyang kaibigan na dumiretso sa kanyang garahe para magtago. Nang maabutan sila ni Rory at ng kanyang mga tauhan, sinalubong sila ng isang biglaang pag-atake mula sa mga tauhan ng kanyang kaibigan na pinilit na umatras si Rory. Habang ipinagdiriwang ni William at ng kanyang mga kasama ang kanilang kaligtasan, muling umatake si Rory. Isang matinding putukan ang sumiklab sa loob ng bahay. Sa kaguluhan, nasugatan ang kaibigan ni William. Tila hindi mapigilan si Rory, kumikilos na parang puwersa ng kalikasan.
Sugatan at walang magawa, nakahiga si William sa lupa habang tinutuya siya ni Rory, tiyak sa kanyang tagumpay. Gayunpaman, sinamantala ni William ang pagmamataas ni Rory, kinuha ang isang kalapit na tool at sinaksak ito sa leeg ni Rory. Pinapanood niya ang pagbagsak ni Rory at namatay sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit masyadong maraming dugo ang nawala kay William. Nanghihina at hindi makagalaw, sumuko siya sa kanyang mga sugat. Dumating ang pulis at si Detective Chen sa pinangyarihan. Nang makitang si William ay nag-aagaw buhay, ang detective ay nakaramdam ng matinding kalungkutan at panghihinayang. Nagtatapos ang pelikula kung saan natapos ang paghihiganti ni William kung saan ito nagsimula. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.